at the very most, I do not like your performance as a member of the 19th Congress. But hate is such a powerful word because we established earlier that we do not have any personal relationship or any personal Mr. Chair, relation. binanggit mo yung human rights. Yes, Binanggit Mr. mo yan kanina, Chair. di ba? Correct, Mr. Therefore, Chair. Mr. Chair, you violated my human rights. Why? Because when you said those profanities, those insult, yung isasampol ko ito sa pagbubuka mo, you violated my human rights. You did. Nagkasagutan ng ilang mambabatas at social media influencers sa fake news probe ng Kamara pero hindi nagtagal, nagkasundo rin naman sila. Hindi naman all's well that ends well sa mga hindi dumalo, cited in contempt sila at maaaring ipa-aresto. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb, simulcast tayo sa DWAR Abante Radyo at 94.7 Mellow BFM. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at sa Sky Cable Channel 33. Simulan na natin ang agenda. Mga kinatawa ng Facebook parent company na Meta humarap sa pagdinig ng Kamara hinggil sa pagkalat ng fake news. Mga polisiya sa fact-checking binusisi ng mga kongresista. Isa pang veteranong international lawyer pasok sa ICC defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung sino siya, tutukan. Bulkang Kanlaon mahigpit na binabantayan matapos ang panibagong explosive eruption. Hindi bababa sa 6 na barangay apektado ng ashfall. Jobless rate bumaba noong Pebrero, pero bilang ng mga nawalan ng trabaho sa sektor ng agrikultura, halos 1 milyon. At alamin ang sikat na Pinoy breakfast dish na niluto ni Hollywood actress Gwyneth Paltrow. Naging mainit muli ang pagdinig ng Kamara sa fake news. Kabilang sa mga dumalo ang ilang influencer at si dating Vice President at veteranong broadcaster na si Noli De Castro. Naroon din ang mga kinatawa ng Meta, ang parent company ng Facebook. Yan ang agenda report ni Sandro Ochona, nag-uulat ng live mula sa Batasang Pambansa. So, Sandro, gaano ba katagal bago maalis o ma-take down ng isang fake news post sa Facebook? At kaakibat niyan, malinaw na ba kung ano ang maaaring ituring na fake news? Corina, 6 to 24 hours panahon na ayon nga sa mga kongresista ay sapat para maging viral ang isang post. May community standards at fact-checking sa Facebook ayon sa kanilang parent company na Meta. Ang community standards ang panuntunan sa Facebook na kailangang sundin ng mga user at sa bawat post doon. Ang fact-checking naman ay third party o ibang organisasyon na nangangasiwa. Yun nga lang, 6 hanggang 24 na oras bago maalis ang post na makokonsiderang misinformation. Yes, 6 hours is enough time for something to go viral. When you're operating at a scale that we are, a little bit south of 90 million users here in the Republic of the Philippines, just on Facebook, 6 hours we think is pretty good. We would love to get it down to 30 seconds. I don't know how realistic that is. Mayroon naman daw silang pre-screening sa mga post laban sa mga paglabag sa kanilang community standards gaya ng terrorism at child exploitation imagery. Yun nga lang, ang moderation pala ng kanilang social media platform ay nasa Singapore na hindi sakop ng mga batas dito sa Pilipinas. The absence of a clearly accountable and empowered Meta entity here in the Philippines is a crucial issue.
and I hope the Meta people would agree with that. As we have heard, Facebook Philippines does not control the platform, nor does it handle content regulation or policy enforcement. This makes it difficult for Filipinos to seek timely and effective recourse when harm occurs online. Ito ang dahilan kung bakit pinag-iisipan na ng mga kongresista ang paglikha ng batas para i-require ang mga social media platforms ng accreditation. Naging maingat naman ang Meta sa pagsagot nang himayin ang issue ng misinformation. May I know why you are going to answer it carefully? When we come to topics like misinformation, there are different interpretations of that. And this is why we rely on third-party fact checkers to be the authoritative sources of what is true or false and to make those determinations. So that we, as a neutral platform and one that is committed to providing, again, the best we can do to balance freedom of expression and safety, are not the ones making the determination about what is true and false. Kabilang din sa mga inanyayahan sa pagdinig si dating Vice President at broadcaster Noli De Castro na nagbigay ng kanyang payo bilang isang mamamahayag at biktima rin ng fake news. At sinusuportahan ko po itong initiative ninyo na labanan ng mga fake news. Kasama ho kami dyan. Yung mga misinformation at saka disinformation. Kasama na rito po ang deepfake. Naging biktima rin ho ako niyan. Marami sa aming mga broadcaster. Bunso din po ng Gen AI at ang iba pa mga advanced technology po ngayon. Corina, bukod kinakabayan at Meta, naimbitahan din ang social media influencers at naging maanghang yung pagitan ng sagutan ni Manila Representative Benny Abante at ng social media influencer na si Elizabeth Joey Cruz. Pakinggan natin yung kanilang sagutan. At the very most, I do not like your performance as a member of the 19th Congress. But hate is such a powerful word because we established earlier that we do not have any personal relationship or any Kaya nga, Mr. Chair, relation. binanggit mo yung human rights. Yes, Binanggit mo Mr. yan kanina, Chair. di ba? Correct, Mr. Therefore, Chair. Mr. Chair, you violated my human rights. Why? Because when you said those profanities, those insult, yung isasampol ko ito sa pagbubuka mo, you violated my human rights. You did. Corina, matapos naman itong pagdinig ay nag-akbayan itong dalawa at tila magkasundo naman sila. Samantala, tinalakay din ang sworn affidavit ni Pebbles Cunanan, isang social media personality kung saan itinuturo niya na si Attorney Harry Roque ang nasa likod di umano ng pagpapakalat ng polvoron video para mapabagsak ang administrasyong Marcos. Matatandang itong ang polvoron video, ang sinasabi nilang video kung saan makikitang nagkokokain si Pangulong Bongbong Marcos. Pero mismong si Pebbles ay naniniwalang hindi si PBBM ang nasa naturang video. Corina. So anong hihintayin natin ngayon, Sandro? Narinig ko na mayroon silang hahantungan na nais nilang marating na magkaroon ng mga regulasyon o mga sarili nating batas na hindi nakasandal sa batas ng Singapore pagdating sa pagprotekta ng human rights ng mga biktima ng fake news. Ano yan? Magpapatuloy yan sa direksyong yan. Oo, Corina, ang nakikita nating direksyon at ang binabanggit na rin ng mga kongresista ay magkakaroon ng accreditation kung ikaw ay isang social media personality kagaya doon sa pagkakaroon ng KBP sa ating mga mamamahayag. Corina. So ito namang mga kinatawan ng Meta, lumalabas na parang hindi pa rin nila pupwedeng pulisin ang mga tinatawag na misinformation.
Aminado naman ng Meta rin, Corina, na bagamat mayroong in place na mga panuntunan at yung mga kanilang mga inilalagay na pamamaraan para nga masala itong mga post, may mga nakakalusot at nakakalusot pa rin. Kaya't importante para sa kanila nga na tumulong na rin yung mga ahensya ng gobyerno at yun din naman yung kanilang ginagawa, nakikipag-coordinate din sila sa mga ahensya ng gobyerno. May na-contempt ba ngayong araw, Sandro, yung mga hindi nagpakita? Nako, Corina, merong mga na-contempt. Ito'y sina Alan Troy Sasot at sina Jeffrey Celis, Lauren Badoy Partosa at si Mark Anthony Lopez. Nasa ibang bansa itong sila Celis at si Badoy Partosa, kaya inatasan ni Representative Caraps Paduano ang koordinasyon ng komite sa DFA para mapaalam sa kanila yung kanilang kinakaharap na contempt orders dito sa Kamara. Pero itong si Lopez, dahil sa kanyang post na tumutuligsa sa isinagawang pagdinig noong huling pagdinig nga ng komite, kaya siya ipinakontempt at ipinaaresto at ipapakulong dito sa Kamara. Corina. Okay, maraming salamat, Sandro Ochona. Live nagulat mula sa Batasang Pambansa. Nababahala ang ilang mga senador sa mga kaso ng bullying sa mga paaralan. Ang isang insidente sa Parañaque na uwi sa saksakan na ikinamatay ng isang estudyante. Narito ang agenda report ni Hannah T. Ang paulit-ulit na pagsabunot sa isang grade 8 student na ito, isa lang sa kamakailang mga kaso ng bullying sa Metro Manila. Kahit kinakaladkad na, tinatawanan pa. Kita rin sa video, wala ni isang tumulong sa biktima. Umabot naman sa kamatayan ng isa pang bullying incident sa Parañaque. 4 na saksak sa dibdib ang tinamo ng isang 14-year-old female grade 8 student mula sa kanyang kaklasing lalaki. Binawian ito ng buhay sa ospital. Lumabas sa investigasyon ng school principal na matagal na raw silang may alitan. Kaya naman, nagsagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Basic Education para alamin kung ano ang pwedeng gawing hakbang ng gobyerno pagdating sa bullying cases na nangyayari mismo sa loob ng silid-aralan. Nakakabahala yung nangyari, pero mas nakakabahala isipin na meron tayong mga ganitong susunod na henerasyon. Lagpas 260,000 ang naitalang bullying cases mula 2021 hanggang 2022. Higit 2,100 naman na mag-aaral ang tinangkang magpakamatay sa parehong taon at 404 ang tuluyang nasawi. Ang Pilipinas din ang top-notcher pagdating sa bilang ng mga estudyanteng nakakaranas ng bullying sa 70 bansa na nasa 49%. Mula November 2022 hanggang April 2025, 18% sa kabuuang kaso ng bullying ang severe campus violence na nagre-resulta sa gang violence o stabbing. Gusto ni Senator Win Gatchalian na mas paigtingin ang GMRC sa mga paaralan para magkaroon ng sapat na gabay ang mga menor de edad. Ilan din sa mga hakbang ng DepEd ang pagbuo ng Child Protection Committees at Specialists para makatutok sa mga kaso ng bullying at pananakit sa mga estudyante. Gusto na rin nilang mag-deploy ng discipline officers bukod sa guidance designates sa schools para masigurong mapatawan ng sapat na disiplina ang mga estudyante. Currently, they're all operating either at the regional level or the schools division level due to limited manpower capacity. Inaaral pa ng komite ang ibang preventive measures para matiyak na masugpo ang bullying para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Isa pang veteranong international lawyer ang magtatanggol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kaso na Crimes Against Humanity sa ICC. Nagbabalik si Hannah T. para sa detalye. Pinangalanan na ang bagong Associate Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Dov Jacobs, isang veteranong international lawyer. Inaprubahan ng ICC Registry ang kanyang appointment noong April 3 bilang katuwang ni Nicholas Kaufman, ang lead defense counsel ni FPRRD. Gaya ni Kaufman, hindi na rin bago kay Jacob sa mga kaso sa ICC. Bukod sa pagiging defense counsel doon, isa rin siyang assistant professor sa Public International Law at founding member ng International Criminal Court Bar Association. Meron siyang law at political science degrees at PhD sa hybrid tribunals at international criminal law sa European University Institute sa Florence.
Una nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na walang Pinoy na abogado na magiging bahagi ng legal team ng kanyang ama. Pero may Pinoy lawyers na nagpapaabot ng kanilang suporta. Kasabay ng pagtalaga kay Jacobs, isinumite rin ng depensa ang kanilang observation sa ICC bilang tugon sa victim participation sa kaso ni Duterte na crimes against humanity. Kinwestiyon ni Kaufman ang mga uri ng identification na tinanggap ng korte. Giit ng depensa, national ID o passport lang daw ang dapat tanggapin. Kung wala man, bukas sila sa recognized IDs mula sa Philippine government, gaya ng SSS at PhilSys ID. May ilang biktima kasing una nang nagpakita ng ibang dokumento, gaya ng barangay certificate, birth at marriage certificates. Bahagi ito ng victim participation process ng ICC, alinsunod sa Rome Statute. Pangamba ng kampo ni Duterte, pwedeng maabuso ang rules kung maluwag daw ito sa pagpapakilala ng mga lumahok na biktima. Hiniling din nila na isa lang ang tagapagtanggol ng mga biktima para di raw humaba ang paglilitis. Ang lahat ng ito, bahagi ng pre-trial phase ng kaso ng dating Pangulo na haharap sa confirmation of charges hearing ng ICC sa September 23. Dito nakatakdang pagdesisyonan ng mga hukom kung may sapat na ebidensya para tuluyang litisin si FPRRD. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Hindi nakakasuhan ang 17 OFW na inaresto noong Marso dahil sa umano'y rally para kay FPRRD. Pero ang isa sa kanila, iginiit na wala naman talagang nangyaring protesta. Narito ang exclusive agenda report ng ating France correspondent, Dick Villanueva. OFW na si Joseph Rivera sa 17 Pinoy na inaresto sa Qatar dahil umano sa pagtitipon na walang permit. Paglilinaw ni Joseph, isa iyong picnic party sa isang private resort at wala raw koneksyon sa nangyaring global protest para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Basically ang nangyari is meron na imbitahan tayo sa isang community sa Lusalo noong March 27. No? Ito ay paghahanda ng Filipino community dahil sa pagtatapos ng Ramadan. Ito ay ginanap sa isang pribadong resort. At nataon na yung start ng overnight picnic na ito ay nataon na bisperas. No? Bisperas ito ng kaarawan ng dating Pangulong Duterte. Dagdag ni Joseph, nasita siya ng civilian authority na kumukuha ng litrato ng mga grupo ng OFW na nauna nang nakontrol. Nagulat na lang siya sa lumabas na sanhi umano ng kanilang pagka-aresto. Anong una naging ninyo yung argumento ninyo ng with the authorities? Wala. There was no argument. There was no argument at all. I can tell you my case, no. Pumasok kami, dumating kami ng aking bunso at sabi ko bago tayo maghapunan, no. Picture muna tayo. Ano ang Pilipino, 'di ba? Pagdating sa isang lugar, picture muna. Kasi gusto ko ipakita kay Mrs. na napakaganda ng lugar, sunod ka. So, pinicturean ko yung barbecue area, yung beach, mga kabana, mga tent, may malaking kabana. Subalit sa sinamang palad, eto na. Yung huling litratong kinuha ko, may nahagip na pala akong mga Arabong otoridad na naka-civilian clothes. Ang layo ko siguro nasa mga 20 hanggang 30 metros eh. Pero nilapitan na nila ako at sinabi ba't mo kami kinukuha ng litrato, kinuha na yung telepono ko at yun na yun. Nagpapasalamat naman si Joseph sa pagbibigay sa kanila ng abogado ng embassy at sa mabilis na proseso ng hustisya sa Qatar. May pakiusap naman si Rivera sa mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon na mas lalo pa raw nagpapalala sa issue. Meron ba kayong mga banner na dala na mga picture ng Wala. Maski na isang banderita o isang banner na nagsasuggest sa dating Pangulo o kahit sino mang politiko ay wala po. Ibig sabihin, yan po ay 100% fake news. Para sa agenda, Dick Villanueva, Bilyonaryo News Channel, Paris, France. Nahaharap sa dalawang bagong show cause order ang Pasig congressional candidate na si Ian Sia dahil pa rin sa mga di magandang biro. Ang Gabriela Party List naman naghain ng panukalang batas na magpapataw ng parusa sa mga jokes sa kampanya na misogynistic. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Hindi naman nakapag-ibigay ng paliwanag sa COMELEC
Back-to-back show cause orders na naman ang inihain laban kay Pasig Congressional Candidate Attorney Ian Sia ngayong araw. Sa direktiba ng Korte Suprema, pinagpapaliwanag siya ukol sa reklamo na ipinadala ng Gabriela Women's Party List kahapon. Mayroong 10 araw si Sia para depensahan ng kanyang sarili laban sa umano'y paglabag niya sa Code of Professional Responsibility and Accountability dahil sa kanyang single mom joke. Isang panibagong show cause order din ang inilabas ng COMELEC. Ang dahilan, discrimination against women at gender-based harassment na naman. Sa isang April 3 campaign event ni Sia, ipinagtanggol niya ang maniac allegations laban sa kanya. Pero hindi ikinatuwa ng COMELEC kung paano niya dinipensahan ng kanyang sarili. Ginamit niya kasing halimbawa ang isa sa kanyang mga dating staff. Banat ng Gabriela Women's Party List, dapat nang i-disqualify ang mga ganitong klaseng kandidato. Kaya nagsumuti na ang grupo ng isang bawal bastos sa election bill sa Kamara. Ayon kay Gabriela Secretary General Clarice Palse, layon daw ng panukala na amyendahan ng Omnibus Election Code para maparusahan ang mga kandidatong nagbibitiw ng misogynistic remarks, lalo na sa panahon ng kampanya. Usually kami yung target nung mga politicians sa kanilang mga pagpapatawa, sa kanilang mga campaign sorties. Kaya tingin namin malakas kasi yung loob ng mga politiko na magpahayag ng mga sexist and misogynistic remarks kasi alam nila na walang mahigpit na magiging sanction laban sa kanila. Ayon kay Chairman George Garcia, kahit na hindi magbigay ng explanation si Sia, tuloy pa rin ang deliberations ng COMELEC kung magsasampa sila ng isang election offense o ng isang disqualification case laban sa kanya. Nanindigan din ng COMELEC na hindi sapat ang sorry sakaling mapatunayan na lumabag si Sia sa anti-discrimination guidelines ng poll body. Sa pinakuling resolusyon din ng COMELEC, idinideklara na bilang safe spaces ang lahat ng election-related activities. Kabilang na riyan ang campaign rallies, caucuses, polling places, pati na rin ang social media. Bawal na rin ang foul languages pagdating sa kampanya. Kabilang na ang pagmumura at pagbibitiw ng discriminatory language sa vulnerable sectors. Election offense na rin ang child abuse, incitement o ang pag-uudyok ng hatred sa isang partikular na grupo o individual, immoral doctrines, obscene publications, indecent shows, at racial discrimination. Ayon kay Garcia, warning ito sa lahat ng mga kandidato para maging mas maingat sa mga salitang kanilang binibitiwan, lalo na sa harap ng publiko. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa politika, muling inilunsad ng PNP ang kanilang media security vanguards na layong tiyakin ang kaligtasan ng mga miyembro ng media. Sa ngayon kasi, kabilang pa rin ang bansa sa mga deadliest countries para sa mga journalist. Narito ang agenda report ni mobile journalist Joan Manalo. The police force will be the first line of defense for journalists. And those who will persecute the media will be held accountable. Ito ang pangako ng PNP at Presidential Task Force on Media Security or PTFOMS sa harap ng tumitinding banta ng mga mamamahayag sa bansa bilang pagtugon sa panawagan para sa malayang pamamahayag at seguridad ng media. Ni-reactivate ng PNP ang kanilang media security vanguards na itinatag noong 2022. With the launch of ito sa media vanguards natin ng PNP, alam na ng media kung saan sila pupunta. Ngayon po, ang PTFOMS, magkakaroon na po ng kaparusahan ang anumang krimen na gagawin laban sa media. Mas paiigtingin ng task force ang koordinasyon sa iba pang mga ahensya tulad ng DOJ at NBI para masiguro ang kaligtasan ng mga mamamahayag lalo na't nalalapit na ang May midterm elections. Isa pa rin ang Pilipinas sa deadliest countries in the world para sa mga journalist. Pero may ipinagmalaki naman si PCO Chief Jay Ruiz. Sa taong 2024, ni isang media personnel, wala akong namatay. So, first yan in 20 years. Yun yung good news. Itong mga media killings ay talagang binigyan po ng direct na utos ng Pangulo na tiyakin na tuloy-tuloy itong record na to. Na hanggang sa 2025, hopefully po, kahit eleksyon, wala akong masasaktan o walang mga matay sa hanay ng media. May paalala naman ng task force sa mga politiko. Dapat alam din nila yung role ng media. Dapat hindi sila onion skin halimbawa kasi
tumatakbo sila ng public office. Sa panahon ng laganap na disinformation at tumitinding political tension sa bansa, ang seguridad ng mga mamamahayag ay hindi na lamang usapin ng personal na kaligtasan, kundi maging ng ating karapatan sa tama at makatotohanang balita. Kaya sa harap ng mga bagong banta at papalapit na halalan, patuloy ang pakikipaglaban para sa malayang pamamahayag. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Nagdemo ng automated counting machine ang COMELEC sa harap ng Diplomatic Corps. Ipaniliwanag din ng poll body kung bakit mahalaga ang overseas voting. Nagbabalik si Joash Malimban para sa detalye live mula po dyan sa Manila Hotel. Joash. Pinky, kasalukuyan na nagsasagawa ng isang automated counting machine demonstration dito sa likuran ko, dito sa loob ng Manila Hotel ngayong hapon. Ang kanilang audience dito ay yung mga diplomatic corps o yung mga delegado mula sa mga ibang bansa dito sa Pilipinas, kasama na dyan yung mga ambassadors. Ayon sa COMELEC, isa ito sa kanilang mga hakbang para mas mapaigting ang transparency sa lahat ng involved parties ngayong eleksyon. Ipinaliwanag dito ng komisyon kung bakit sila nagdesisyon na magsagawa ng isang internet voting ngayong taon para sa overseas voters. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, alinsunod sa Section 23 ng Overseas Voting Act of 2013, hindi limitado ang komisyon sa kung paano isasagawa ang overseas voting. Kasunod yan ang petisyong isinumite ng PDP laban sa Korte Suprema na humihiling ng isang temporary restraining order sa online voting. Bukod daw sa pagiging secure ng internet voting, nagbibigay rin daw ito ng accessibility, convenience at mas mataas na voter participation, lalo na't madalas daw ay mababa ang bilang ng mga registered overseas voters kumpara sa dami ng OFWs. Pinky, dagdag pa ng COMELEC sa pamamagitan daw nito, maipapakita natin sa ibang mga bansa na ligtas, malinis at may integridad yung ating halalan. Ito rin yung unang pagkakataon na isinagawa o isasagawa yung online voting sa mga overseas voters sa ating Philippine elections. Pinky. Maraming salamat sa iyo, Joash Malimban. Bulkang Kanlaon sa Negros Island muli na namang sumabog. Libo-libong residente apektado. Susunod yan sa Agenda. Traffic check muna tayo ngayong Martes sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Mas dumami pa ang mga barko ng China na nakatambay sa West Philippine Sea. Hindi naman daw magpapatinag ang puwersa ng Pilipinas sa mga bagong alegasyon ng Beijing laban sa mga Pinoy. Yan ang agenda report ni Francis Folve. Patuloy ang pag-monitor ng AFP sa mga barko ng China sa loob ng West Philippine Sea. Sa pinakahuling datos ng Philippine Navy, mula March 1 hanggang March 31, aabot sa 40 barko ng China ang kanilang namataan, kasama ang 8 PLA Navy vessel at 14 na China Coast Guard vessel na nasa Bajo de Masinloc, 6 na CCG vessel sa Ayungin Shoal, 7 PLA Navy vessel at 5 CCG vessel sa bahagi ng Sabina Shoal. Mas mataas ito kumpara sa 19 na Chinese vessel na nadokumento ng AFP noong Pebrero. For the month of March, we monitored a total of 15,060 different maritime vessels in the archipelago and within our EEZ. Starting April 1 and April 2, the Philippine Coast Guard was able to monitor research vessels within our archipelagic waters. These were monitored by the Philippine Coast Guard. They were trailed by the Philippine Coast Guard and challenged. The Philippine Navy and the Unified Commands and GHQ was monitoring all the developments. Ayon sa Coast Guard, patuloy nilang binubuntutan at niraradyohan ang mga Chinese vessel na iligal na nagpapatrolya sa ating karagatan. Ayaw muna magkomento ng AFP tungkol sa 3 Pinoy na nakakulong sa China dahil sa umano'y pag-espiya, pero giit nila kailanman ay walang intelligence agency ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Ayon sa mga nakakakilala sa 2 lalaki at 1 babae na hinuli
ng China, dating scholar sila doon at piniling magtrabaho sa China para makatulong sa pamilya sa Pilipinas. Wala rin daw ni isa sa tatlo ang may military background. As to the 3 Filipinos who were allegedly conducting espionage in mainland China, I would like to politely defer to the appropriate government agency for an official statement on that. Whatever happens, whether in mainland China or domestically, will not affect our resolve to keep performing our mandate in the West Philippine Sea of patrolling the seas and flying the skies. Ayon naman sa DFA, uma-assist na sila sa tatlo para sa legal at iba pang pangangailangan ng mga ito. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Tuloy ang pagpapalakas ng puwersa ng AFP sa gitna ng sigalot sa laot. Pero giit ng palasyo, modernisasyon at hindi China ang dahilan nito. Yan ang Agenda Report ni Pierre Pastor. Ang pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea ang dahilan kung bakit nais bumili ng fighter jets mula sa Amerika ang AFP. Ito ang sinabi ni Philippine Ambassador to the US, Jose Romualdez sa isang interview. Pero taliwas ito sa sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na wala namang tinatarget na partikular na bansa na siya ring inayunan ng palasyo. Ayon kay Yusek Claire Castro, bahagi ito ng AFP modernization. Nagkataon lang po siguro na may mga issues po tayo na kinakaharap at opinion po yan ni Ambassador at sabi nga natin na yun po yung katotohanan. Talaga naman po tayo mayroong kinakaharap na mga issues. Pero yung pag-modernize po ay ito po yung naaayon naman sa batas. Sinabi rin ni AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. na nais ding magdagdag ng missile system at bumili ng warship para mapalakas pa ang puwersa ng militar. Sagot ng palasyo, hanggat maaari ay mabili po natin ang kinakailangan natin for the AFP modernization. At ngayon po ay gusto po nila makompleto itong AFP Horizon 3. At depende po yan of course sa budget po natin kung ito din po naman ay maaayunan ng Kongreso. Samantala, hindi pa kinukonsidera ng Malacanang na escalation of tension sa pagitan ng Pilipinas at China ang pagkakaaresto sa ilang Pinoy dahil sa umunoy paniniktik sa Beijing. Naniniwala ang National Security Council na gumaganti lang ang China sa pagkakaaresto ng ilang Chinese national sa bansa sa parehong dahilan. Pero ayon kay Yusek Castro, we believe that is just a part of the initial investigation. There is no yet concrete evidence. If it is really a retaliation or a part of retaliation. Sa ngayon, malinaw ang utos ng Pangulo, bigyan ng kaukulang tulong ang mga Pinoy na nagkakaproblema sa ibang bansa. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionario News Channel. 6 na barangay ang apektado ng muli na namang pagsabog ng Mount Canlaon sa Negros Island. Ang PHIVOLCS, todo bantay na sa gitna ng posibilidad na mas lumala pa daw ang pag-aalboroto ng bulkan. Narito ang Agenda Report ni Paulo Barcelon. Nagulantang ang mga residente ng Negros Occidental sa malakas na pagbuga ng abo ng Bulkang Canlaon. Umabot ito sa taas ng 4 na kilometro ayon sa PHIVOLCS. Yung kanal kanina, ito is 4,000 meters na plume and depende po sa direksyon ng hangin, doon po pupunta yung ash. And normal po na makaka-amoy yung mga kababayan natin ng masangsang na amoy. Ang tawag natin yung sulfuric na amoy. Parang bulok na itlog. Todo bantay ngayon ng PHIVOLCS sakaling kailanganing itaas ang alert level sa Canlaon. Wala na ring pinapapasok sa 6-kilometer danger zone ng bulkan. Dapat natin ikabahala kasi po, pwede po this may lead to a bigger explosive eruption. So ayaw naman natin mangyari ito. So we have to we have to closely watch Canlaon Volcano. Pinag-iingat din ng mga nakatira malapit sa bulkan sa matinding epekto ng ashfall. Hindi bababa sa 6 na barangay ang apektado simula kaninang umaga. Lalo na po yung mga very sharp na mga ash particles. No? They're very, very fine but extremely sharp. Pag nakakita po kayo ng SEM image niyan, microscopic image niyan, napakatalas po ang tutulis po ng mga abo na yon. And it can lead to long-term disease called as pneumocilicovolcanoconiosis.
Ayon sa Office of Civil Defense, hindi bababa sa 8,000 katao ang apektado ng pagputok ng bulkan. Patuloy naman ang pamimigay ng DSWD ng ayuda. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. At makakausap po natin ngayon, PVOX Director Teresito Bacolcol. Director, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi din po sa inyo, ma'am. Ano po ang latest sa Mount Canlaon ngayon? So after its eruption this morning, nasundan ito ng isang ash emission activity na umaabot lang naman ng 75 meters. It only lasted for 21 minutes. Nangyari ito around 1:11 p.m. to 1:32 p.m. But so far, aside from that, wala naman po tayong nakitang uptick sa mga monitored parameters natin for now. Yung nangyari pong explosion, ang tawag ho doon ay phreatic, yung alas 6 ng umaga, Director? Well, hindi natin makaklasify siya fully as phreatic eruption kasi may gray material na tayo. So, ibig sabihin may magma nang involved. When we say phreatic eruption, it's purely steam-driven eruption. Opo. And ang kulay ng ash, kulay ng steam would be white. So, ano po yung eruption na naganap kanina ng 1 oras po? We can say that it's probably phreatomagmatic eruption. It's a combination of magmatic and phreatic eruption. Ano po ang ibig sabihin kapag para pong yung tinatawag nga po na phreatic at magmatic eruption? Gaano po kadelikado yun? Okay, so when we say phreatomagmatic eruption, this occurs when magma interacts with water, causing explosive-driven blast. While yung phreatic eruption naman, it's purely steam-driven eruption that happens when water comes into contact with hot volcanic materials or hot volcanic rocks. And but right now we are classifying for now yung eruption kanina as a moderately explosive eruption. How likely po yung posibilidad na itaas ang alert level 3 sa Canlaon to alert level 4? So ngayon, again, if we base it on our current monitoring data, it is still unlikely that the alert level will be raised from 3 to 4. Again, wala po tayong uptick sa ating mga monitored parameters katulad ng significant increase in volcanic earthquakes, yung pamamaga in all edifices of the volcano, or yung volcanic gas emissions pagtaas. So for now, we still maintain the alert level at alert level 3. Director, ano ho yung area na lumabas po yung itong phreatum explosion? Is it dun sa bunganga ng bulkan? Is it north, east, southwest? Anong area po doon? Again, nasa crater yung lumabas yung plume natin, but ang affected, nagkaroon ng pyroclastic density current sa may southern side. At yun ho ba yung, I guess you would say, the usual area, yung southern side? Yes po. Again, yung southern side, kung titingnan natin yung mga hazard maps, karamihan po ng mga hazards would be on the western, southern, and then the eastern side. Wala po tayo sa north. Alright. Director, siguro po yung siguro one more question just to follow up, yung ating po mga instruments doon sa area, is everything working fine? O meron hong nasira o tinamaan? Wala pa naman. So far, kumpleto pa yung instrumento natin, wala pang nasira sa mga dahil sa pagsabog ng Canlaon Volcano. Even before, yung June 3 eruption and December 9 eruption, wala pong nasira sa mga instrumento natin. Advice po sa ating mga kababayan? Okay, so again, sa ating mga kababayan living around Canlaon Volcano, wag po silang pumasok doon sa recommended na 6-kilometer danger zone. Maintain pa po natin yon. This is para din po sa kanilang kaligtasan kasi anytime pwede pong maulit yung nangyari kaninang umaga na nagkaroon ng explosive eruption. And that explosive eruption lasted for about 1 hour, no, Director? That's right. 56 minutes to be exact. Maraming salamat po sa inyong oras, PVOX Director Teresito Bacolcol. Patuloy namang pinaiigting ng Office of Civil Defense ang kanilang mga hakbang sa pagtugon sa mga sakuna. Sa gitna nito, nanawagan ang ahensya sa mga kandidato sa eleksyon na gawin ding prioridad ang disaster response. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon.
Sa ikalawang Earthquake Preparedness Summit ng Office of Civil Defense, muling tinalakay ang iba't ibang pamamaraan at plano para makapaghanda ang Pilipinas sa banta ng malakas na lindol tulad na nangyari sa Myanmar kamakailan. Ayon kay OCD Chief Ariel Nepomuceno, sana raw ay gawing prioridad ng mga tumatakbong kandidato ngayong halalan ang maayos na pagtugon at paghahanda sa mga sakuna. This has to be clear with everyone, lalo na sa voters. Election ngayon, sana isama ito ng ating mga bumuboto. Ito ba'y napag-uusapan sa kampanya? Lalo na yung mga alam naman nilang delikado sila sa Big One. Ang PVOX naman, balak magkaroon ng bagong pag-aaral para malaman kung ano ang magiging epekto ng mga malalakas na lindol. 2004 pa kasi nang huling magsagawa ng pag-aaral ang mga otoridad, katuwang ang Japan International Cooperation Agency o JICA. Sa 2004 study, taya ng mga eksperto, sakaling gumalaw ang West Valley Fault, magdudulot ito ng malaking pinsala at marami ang posibleng masawi. Pero malaki na ang ipinagbago ngayon ng itsura at mga istrukturang nakatayo sa Metro Manila. Kailangan natin ng bagong inventory ng mga buildings. Kailangan nating tignan yung population. Kailangan din nating i-consider yung isang big one. And yun yung threat ng tsunami sa Manila kapag gumalaw yung Manila Trench. Kasama rin pinaghahandaan ngayon ng OCD at disaster agencies kung paano makakaresponde ang mga kalapit na rehiyon sa Metro Manila. Inaayos na rin ang planong pagpapalawak ng areas mula sa 4 na quadrant sa Metro Manila hanggang sa 6 na bagong rescue sectors. Inaantay na lamang itong maaprubahan ng Metro Manila Council. Panawagan ng OCD sa mga mambabatas, lagyan ng fixed GDP allotment ang disaster response sa national budget. Ito'y upang masiguro na sa pagtama ng anumang sakuna, may mahuhugot na pondo ang gobyerno. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionaire News Channel. Bilang ng mga walang trabaho noong Pebrero, bumaba. Susunod yan sa Agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains, moderate to heavy. Ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane, light to moderate naman sa southbound lane. Balik operasyon na ang FA-50 fighter fleet ng Philippine Air Force matapos ang higit 1 buwang grounding dahil sa fatal jet crash sa Bukidnon. Alamin ang mga nakitang dahilan ng trahedya sa Agenda Report ni Francis Folve. Tapos na ang investigasyon sa pagbagsak ng FA-50 ng Philippine Air Force sa Bukidnon noong March 4. Congruence of factors daw ang lumalabas na sanhi ng crash. Kabilang dito ang night flight, environmental condition at intricacies of flying multiple aircraft. Wala rin daw dapat sisihin na sino man sa insidente. What is important is the Philippine Air Force recognizes that we need to improve on our safety protocols. At the same time, look at different aspects from mission planning, preparation, at the same time, the way we execute using our tactics, techniques, and procedures. That is our commitment to enhance our safety protocols so that we can ensure that our future operations are safe not only for our pilots but for the preservation of our equipment. Una na rin sinabi ng Air Force na lahat ng kanilang mga piloto ay nagsanay at bihasa sa anumang air mission. You mentioned mechanical. Let us be very clear. Based on the data that was extracted and assessed, there was no technical or mechanical problem that caused the mishap. As I've mentioned, the confluence of factors are attributable to the inherent risks of environmental factors such as night flying and flying over mountainous terrain. At the same time, there are the operational risks, the complexity of operating with multiple aircraft in a combat situation. These are the factors that interplayed causing the mishap.
wala rin daw nakitang diferensya sa fighter jet. Sa katunayan, lumilipad na raw muli ang FA-50 fleet at sasali rin ito sa gagawing balikatan exercises ngayong buwan. Challenge ngayon sa Philippine Air Force ang kakulangan ng kanilang FA-50 fleet, pero kasama sa kanilang modernization program ang pagbili ng mga bagong fighter jet, kabilang ang mga F-16 na mula sa Amerika. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionaire News Channel. Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Pebrero. Paniwala ng isang eksperto, lalo pa itong bababa hanggang Mayo. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Sujin Kim. Habang umiinit ang panahon at umiinit na rin ang pangangampanya, sumasabay ang job market sa takbo ng eleksyon at ng summer spending. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, nitong Pebrero, bumaba sa 3.8% ang unemployment rate mula 4.3% noong Enero. Ibig sabihin nito, mahigit 200,000 Pilipino ang nakahanap ng trabaho sa loob ng isang buwan. Kasabay ito ng pagtaas ng demand sa ilang key sectors, partikular sa service industry. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, pinakamalaking job generator noong Pebrero ay ang accommodation and food service activities. Tatlo yung subsectors dito na nag-contribute. Una itong restaurants and mobile food service activities na may dagdag na 281,000. Kasama na rin yung short-term accommodation activities na may dagdag na 75,000 at event catering na may dagdag na 42,000. Tumaas din ang bilang ng mga naging manager. Ang substantial dito na may dagdag, about 162,000 ay yung mga restaurants managers. So this is related doon sa increase din sa ating food and accommodation services. Mahigit 300,000 Pilipino rin ang nagkaroon ng trabaho sa larangan ng fishing and aquaculture. Ito yung impact ng magandang panahon. No? Normally, tumataas ito pag good weather at nakakalabas yung ating mga fisher folk. Samantala, ayon kay Mapa, maaari pang tumaas ang bilang ng election-related employment hanggang Mayo. May isa tayong kategory kanina, yung other service activities, na doon talaga nagkaroon tayo ng pagdagdag doon sa activities of political organization. So ito siguro yung mga sumasama doon, no, na naging empleyado or empleyo doon sa mga political organizations natin. Bagamat may pag-angat sa ilang sektor ng job market, meron ding nabawasan. Halos 1 milyong Pilipino ang nawalan ng trabaho sa agriculture at forestry, sinundan ng transportation and storage, pati professional, scientific at technical activities. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, kasado na ang paglulunsad ng Trabaho para sa Bayan o TBP Plan 2025 to 2034. Nakapaloob dito ang mga key employment strategy ng gobyerno para pataasin ang competitiveness ng Filipino workforce, mapalakas ang technology adoption ng mga MSME at mai-enhance ang governance sa labor market. Para sa Agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Hollywood actress na si Gwyneth Paltrow may healthy take sa isang Filipino breakfast staple. Susunod yan sa Agenda. Isa pang traffic check ngayong Tuesday rush hour sa Commonwealth Batasan. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Light to moderate naman ang kabilang lane. Sa kapapasok lang na balita, wala raw natanggap ang COMELEC na paliwanag mula kay Pasig Congressional Candidate Ian Sia.
hinggil sa kanyang kontrobersyal na single mom joke. Tapos na ang deadline ng unang show cause order mula sa poll body laban kay Sia. Dahil sa kanyang pangi-snub, wala raw choice ang COMELEC kundi mag-deliberate kung kakasuhan si Sia ng election offense o disqualification case nang hindi didinggin ang kanyang depensa. Umakyat pa sa world ranking si Pinay tennis sensation Alex Ayala kasunod ng kanyang historic dream run sa Miami Open. Mas malalaki mang kompetisyon ang hinaharap niya, mas determinado naman raw si Ayala na makapagbigay ng karangalan sa Pilipinas. Narito ang agenda report ni The Scorecard host Erica Christensen Lee. Patuloy ang pamamayagpag ni Alex Ayala sa Women's Tennis Association rankings matapos ang kanyang stellar performance sa katatapos lang na Miami Open. Umakyat na sa number 73 sa buong mundo ang 19-year-old Pinay tennis sensation. Pumasok si Ayala bilang wildcard sa prestihiyosong torneo kung kaya't masasabing malaking accomplishment ang kanyang pagkapanalo laban sa 3 Grand Slam champions para makaabot sa semifinals kung saan tinalo naman siya ni Jessica Pegula. Nakapanayan namin si Alex via Zoom kung saan ibinahagi niya ang kanyang emosyon sa makasaysayang panalo niya laban kay world number 2 Iga Swiatek. After your quarter finals with Iga Swiatek, you know, like us Filipinos, all of your fans all around the world, we noticed your cluster of emotions when you finally did your match winning point. We couldn't actually decipher what emotions were going through your head. Like you were in shock and disbelief. But most of all, I think the emotion that really overtook everything was really your humility. Can you take us through that moment, Alex? What was running through your head? It was funny because I was talking to my parents the other day, and I keep seeing the videos and the reels of my reaction when I won against Iga, and I tried to look back at that moment specifically, and I can't remember anything. Maybe until I walked to the net, and I can't remember looking up from the ball. I can't really, it's all very blurry. And I think that is a reflection of how just overwhelming and how shocking that moment was for me. There was a lot of emotions, definitely, but I worked so hard and prepared so hard to block them out during the match that I think it took a while for them to come back after I found out that I won. But now I think the emotions are just scattered everywhere, and it definitely hasn't left yet. Sa kasalukuyan, busy sa paghahanda si Alex para sa kanya pang mga susunod na kompetisyon kung kaya't hindi pa siya makakauwi sa bansa. Now that you're finally in top 100, I know, Alex, you are set now to finally directly compete in a number of WTA tournaments, including, of course, Grand Slams. We have Roland Garros on the line. We have Wimbledon also happening in a couple of months. So what tournament are you specifically excited about to compete in, and why? Of course, I'm excited for the Grand Slams ahead, Roland Garros. I know that I will be in the main draw, so I'm very excited about that. My first time to be in the main draw, so it's a new experience and everything to gain. There is no slowing down para sa Filipina tennis prodigy. Sa katunayan, sa ipinakitang suporta ng mga fans at mga papuri ng mga tennis greats, mas determinadong magbigay ng karangalan si Alex para sa bansa. Para sa Agenda, Erica Christensen Lee, Billionario News Channel. Mapapanood ang buong interview kay Alex Ayala mamayang 9:30 p.m. dito sa Scorecard sa Billionario News Channel. Mas emosyonal at mas personal na mga eksena. Yan daw ang handog ng bagong season ng groundbreaking biblical series na The Chosen. At sakto sa paparating na Holy Week, ipapalabas ang latest episode sa mga sinihan dito sa Pilipinas. Yan ang agenda report ng ating lifestyle host, Marie Lozano. Sa panahon ng binge-watching at streaming apps, isang faith-based series ang hindi lang pinapanood ngayon,
kundi isinasabuhay ng mga fans nito. The Chosen, isang serye tungkol sa buhay ni Kristo, ay hindi lang basta show. Isa itong digital movement na binubuhay ang pananampalataya sa makabagong paraan. Nandito kami ngayon sa Philippine premiere ng bagong season ng The Chosen. Nagsimula bilang isang short film na ginawa ni Director Dallas Jenkins para sa simbahan nila, bigla itong nag-viral online na umabot sa 250 million views. Imbes na dumaan sa Hollywood, pinili nila ang crowdfunding. At sa tulong ng milyong-milyong manonood, isinilang ang The Chosen. The Chosen is the story of the life of Jesus told from the perspective of those that knew him best around him. Ang The Chosen ay hindi mapapanood sa mainstream platforms dahil ang The Chosen ay may sariling app. At lahat ng episodes na mapapanood dito ay libre. Sa likod ng The Chosen ay ang Come and See Foundation, isang non-profit organization na ang layunin ay ipalaganap ang kwento ni Jesus sa buong mundo. Libre itong mapapanood dahil ang prinsipyo nila, pay it forward. Kung na-inspire ka, pwede kang mag-donate para mapanood din ng iba kung saan mang sulok ng mundo. Naisali na ito sa mahigit 50 languages at target nilang umabot sa 600. Kabilang sa mga supporters sa kilusang ito ang mag-inang Pinoy na nag-donate sa Come and See Foundation. Bilang pasasalamat, nabigyan sila ng special role sa Season 3 ng The Chosen. Ito si Kara at kanyang 13-year-old son na si Alexander. But then when I watched it, I was really moved to really honor the Lord, to give a big chunk of my tithes, which is to support The Chosen. And then God miraculously surprised us with the blessing that we were invited to be part of the series just because we kept on supporting the series. It feels like you're actually there, and that's the amazing part. When you're there, you really feel like you're there with Jesus. You feel like you're there in Jesus' world. Ang Season 5 ng The Chosen hits differently para sa mga manonood. Mas emosyonal, mas personal. Maraming viewers sa Philippine premiere ang na-touch at napareflect sa kwento ni Jesus. From the cinematography to the music to the sound design to the dialogue, you just really feel like you're transported in that world. And I've not seen anything like that. Hindi ito kapalit ng simbahan, pero isa itong bagong paraan para magnilay at mag-isip sa iyong pananampalataya. Anytime, anywhere. Ipapalabas ang The Chosen The Last Supper sa Philippine theaters simula April 10 hanggang April 13. Para sa Agenda, Marie Lozano, Billionaire News Channel. Approved sa Pinoy fans ang pork casino recipe ni Oscar-winning actress Gwyneth Paltrow. Sa Instagram, ibinahagi ni Gwyneth ang kanyang healthy take sa sikat na Filipino breakfast dish. Imbes na gumamit ng processed pork, gaya ng karaniwan sa atin, siya mismo ang nag-marinade ng karne. Sinamahan pa niya ito ng mga itlog at cauliflower rice. Payo ng ilang Pinoy, itry niya ang tocino with sinangag at suka para ganap na talagang tosilog. Sana rin daw ay maglutong aktres ng iba pang mga Filipino staples gaya ng sinigang at adobo. Maging ang Hollywood star na si Jennifer Garner, napabilib at napakomment din. Kaya ang mensahe naman sa kanya ng mga netizen, it's your turn. Demanding. Nagluto na nga ng tocino. Gusto nyo pang ipagluto talaga ng adobo, ha? Oo, diba? Sinigang. At saka sinigang. Adobo. Sinigang ala Gwyneth. Oo. Alam mo, kahit na ano naman lutuin niya, talagang mapapapikit ka, di ba? Siyempre. Kasi Gwyneth Paltrow yan. Pero anong favorite mo?
Tapsilog, tosilog. Ano ba bangus? Alam mo, ngayon ay Semana Santa, ha? Kaya nga bangus ang sabi ko, di ba? Bakit kaya baboy ang napili ni Gwyneth? Siguro hindi siya katoliko. Ako tapsilog for life ako eh. Really? Oh, you're a tapsilog yes. person. Wow. Ako ensaymada. Nagaling sa'yo na hindi pa dumadating. Oo nga, hindi ko na. Ay, sige, promise, next week. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Penny Lam. At ako naman si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.